Okay. Kalau kamu tahu dito, kamu jawab di sini. Karapatan ng bawat bata na magkaroon ng sapat na edukasyon. Pergi sekolah, tapi masalahnya tiada makeup, tiada macam apa semua, tiada pas. Pandai sudah tambah. Karapatan ng bawat bata na magkaroon ng pagkakakilanlan. Ano sa tingin mo sa sarili mo? Pero paano kung tila ipinagkakait ang mga ito sa kanila? Sebab saya takut kena tangkap oleh polis. Macam mana jaga siapa yang jaga adik saya? Sa isang kabundukan sa Sabah, patago kung mag-aral ang ilang kabataang tinatawag na stateless. Mga walang dokumento pero itinuturing ng tahanan ang Sabah. It breaks your heart to see them like this. Because I want to help them, but I cannot too much. Doon actually tayo galing, kung saan daming tindahan, daming kainan. Pero yung komunidad kung saan tinuturuan yung mga bata, nandito sa likod ng parang talahiban. Doon. Naabutan naming paakyat ng bundok sina Nico, 10 taong gulang, at Christine, 12 taong gulang. Itatago namin ang kanilang mga mukha at tunay na pangalan dahil posible silang mahuli ng mga Malaysian Authority. Nandito tayo ngayon sa Sabah, kasama ang ilang tinatawag na stateless children. Stateless dahil wala silang birth certificate sa Pilipinas, wala rin silang papeles dito sa Malaysia. Papunta yung mga kasama nating mga bata sa isang makeshift classroom. At kung mapapansin ninyo, medyo nasa isang liblib na lugar tayo. Liblib dahil sila mismo nagtatago sila mula sa otoridad dahil sa takot na kapag sila'y mahuli, madedetain sila at ide-deport. Ang batang si Nico dito na sa Sabah isinilang ng kanyang mga Pilipinong magulang na wala ring mga papeles. Ganito rin ang sitwasyon ni Christine at ang kasama nilang mahigit 20 bata. Mahaba-haba pa ang kanilang lalakarin. Nasa tuktok kasi ng bundok ang kanilang gawa-gawa o makeshift na silid-aralan. Bukod sa maputik, may mga matatarik na bahagi ng bundok ang kailangan nilang daanan. Pero tila sanay na sina Nico at Christine. Bakit gusto mong nagpupunta dito pagka may nagtuturo? Sebab saya mau pandai, mau jadi cita-cita lawyer, mau keluar negeri. Bakit gusto mong maging lawyer? I want to help my parents. You want to help your parents. Yes. I want to work. You want to work. You want to earn money. Yes. Dahil dito na sila sa Sabah, hindi marunong magsalita ng wikang Filipino ang mga bata. Ang alam nila, wikang Bahasa Melayu. Pag nagpasok ka ng eskwela, ano yung gusto mo? Ano yung pangarap mo? Ano yung gusto mong maabot? Mau jadi cikgu. Sebab bikin pintar budak-budak. Naniniwala kang maaabot mo pa yon na magiging teacher ka? Iya. Aku mau balik kampung di Filipina. Matapos ang halos isang oras, naabot na namin ang tuktok ng bundok.
mainit. Walang mga upuan at mesa. At isang sira-sirang pisara. Ganito ang inabutan naming silid-aralan. Okay, 1, 2, ready, sing. Pero ang mga gaya ni Nico, desiditong matuto. Kita ito, huy. Dito ko nakilala si Teacher Gaya, isang Pilipinang nakapag-asawa na ng Malaysian citizen sa Sabah. Legal na rin ang pananatili niya rito. Mahigit 10 taon na siyang nagtuturo sa mga stateless na bata sa komunidad. Bakit niyo ito ginagawa? Why do you do this for the children? I can see the needs of the children. When I see children around, especially these children, we say that they are poor, they cannot able to go to school. Gustong-gusto talaga nilang maghawak ng pencil. Kasi yung iba nga, hindi, what is pencil, hindi nila alam. Ito yung mga importante ba? And make me a challenge that I was also captured by police and I went to the detention. Mostly Filipinos, they don't know how to write names. Why? Because they are not educated. Dahil bawal po sila sa loob ng eskwelahan. Yeah. So, take me a challenge here that, can I do something for the community? I'm a Filipino. And who will help the Filipinos children? Okay, kalau kamu tahu dito, kamu jawab di sini. Sa murang edad, naiintindihan na nila Nico at Christine ang mga limitasyon nila dahil sa pagiging stateless. Sa pagkakaalam mo, bakit hindi kayo makapunta ng eskwela? Sebab kami tiada may kad. Pero gusto mo. Bakit mo gusto sana na sa tunay na eskwelahan ka nag-aaral? Sebab bikin pintar. Sa tingin mo, mas marami kang matututunan pag sa eskwelahan. Iya. Gusto mo ring magsuot ng uniform. Macam mau juga lah macam gitu. Macam mau pergi sekolah. Tapi masalahnya tiada may kad. Tiada macam apa semua. Tiada pas. Tagalog. Adi teach. Sa kabila ng kakulangan sa mga gamit at pasilidad, kitang-kita raw ni Teacher Gaya na pursigido silang matuto. You want to learn? Yeah, chigu kami mau. We want. Like, it's more than longing for food. I said, yeah, it's a simple things. It doesn't take about 24 hours to be here. Just for 2 hours and it really mean to them already. Yung mga bata po, kahit saan na makapag-aral lang. Yeah. Napansin niyo po sa kanila Yeah. yun. Even you go to under the tree, they will Susunod go po there. sila. Uupo yan kahit dyan sa damo. Must break your heart, no? Yeah. To listen to those kinds of I comments. just like want to close my eyes and I just like, because I cannot do much. I understand. When I said, Lord, it's all up to you. Yeah. It's the comfort. You know, sometimes the police come. You know where they sleep? I have one family, they sleep in the graveyard. You just put the tent. Sometimes they don't have food. So, They don't have food because the parents know what. They just sleep without food. Ang tanging sigurado para kay Teacher Gaya, Panday sudah tambah-tambah. hindi siya magsasawang magturo hanggat may mga batang gaya ni Nico at Christine. hanggang kailan niyo po gagawin itong pagtuturo sa mga stateless children? As long as I have strength. Just like commitment to the Lord. Na in love kasi ako ni Lord. But it breaks your heart to see them like this. Because I want to help them, but I cannot do much. But I'm still praying that our government can do something. Siapa orang dilahir sini? Marunong na ba kayong magtagalog kahit konti? Opo. Opo. Ano to? Ilan to? 5. 5. 5. Ano pa yung mga gusto mo kasing matutunan? Kaya gusto mong magpunta sa tunay na eskwelahan? Oh, belajar bahasa Inggeris. Jadi pandailah yang itu juga. Inggris aja. Iya, sama macam Melayu. Gusto mo pa na matutong mag-English? Bakit? Sebab saya kalau pergi negeri lain, saya pandailah bahasa lain. Makahanap ng trabaho. Iya.
Bukod sa Malay at Ingles, tinuturuan din ng mga bata ng wikang Filipino. At kahit ni minsan, hindi pa sila nakatungtong sa bayan nila sa Pilipinas, pangarap nilang makapunta rito balang araw. Tingin mo, Pilipino ka o Malaysian? Pilipinas. Ano sa tingin mo sa sarili mo? Pilipino. Yes. Saan mo gustong tumira? Dito o sa Pilipinas? I want to. Dalawa. Gusto mo maging Pilipino at Malaysian din? Yes. Yes. Kaya gusto mo ring matutong mag-Tagalog, Pilipino. Yes. Bakit gusto mo na Pilipino at Malaysian ka? Dalawa. Sebab saya mau tengok dua-dua. Kebahagiaan. Sebab saya mau tengok kebahagiaan dua-dua. So gusto mong makita ang Pilipinas. Ya. Sa bawat araw ng mga bata sa bundok, nasa likod ng kanilang mga isip ang takot na baka mahuli ng mga pulis. Kaya ni makapasyal sa syudad, hindi nila magawa. Kalau macam ada polis datang, terpaksa lah saya tapuk. Paano kayo nagtatago? Kat bawah, dikumus dengan manta. Saya dekat di bawah kolong. May mga lugar ka bang hindi pinupuntahan dahil natatakot ka? Iya. Macam mau pergi keke, mau pergi nanam, cari kerja, tidak dapat. Tapi dekat keke banyak polis, macam ada cek pas, mekad. Kaya dito ka na lang. Hindi ka lumalayo dito. Iya, tidak dapat jalan. Ang ikinatatakot ni Nico at Christine, naranasan ng 10 taong gulang na si Adam. Matapos ang 2 oras na klase, bababa na ng bundok ang mga bata. Kabilang sina Nico at Christine. Nagtatrabaho sa isang construction site ang mga magulang ni Nico. Kaya siya ang nag-aalaga sa kanyang mga kapatid pagkatapos ng klase. Siya rin ang abala sa mga gawaing bahay. Pagkatapos alagaan ng mga kapatid, ballpen at isang lumang notebook naman ang kanyang haharapin. Para kay Nico, hindi natatapos sa kanilang silid ang kagustuhang matuto. Saya suka sekolah. Saya mau kerja lawyer, mau tolong ibu bapak. Dahil stateless o walang nasyonalidad, laging nangangamba si Nico na mahuli ng mga pulis at makulong. Naging kalakaran daw kasi sa Sabah na i-detain ang sinumang walang papeles sa Sabah, bata man o matanda, bago sila ibalik sa Pilipinas. Kung tutuusin, labag ito sa UN Convention on the Rights of the Child kung saan nakalagda ang Malaysia. Undocumented kung ituring sila ng Malaysian government. Malungkot na katotohanan kahit na itinuring na nilang tahanan ng Sabah. Saya mau macam orang lain, boleh keluar, tiada ketakutan. Saya tiada pas macam orang lain, sebab saya mau jadi macam orang lain. Hiling ni Nico mabigyan silang mga bata ng dokumento o kung tawagin nila ay pass para makapanatili rito sa Sabah ng legal.
Ang kanilang kinatatakutan naranasan ng 10 taong gulang na si Adam. Nakulong siya sa Sabah at na-deport sa Pilipinas kasama ang kanyang ama na si Labsan, 38 taong gulang. Naabutan namin ang mag-ama nang ma-deport sila sa Zamboanga City noong November ng nakaraang taon. Mahirap talaga, pati yung pagkain sa kulungan. Ang konti na lang pinagkain kasi ano-ano naman ang pinakain. Kahit yung tubig, madumi naman. Ilang buwan kayo doon? 4 na buwan. Minsan kamali ka lang kahit hindi pa. Binubog na lang talaga. Matapos ang kalbaryong dinanas ni na Adam, bumalik sila sa Pilipinas para muling makapagsimula. Hanggang ngayon may claim ang Pilipinas na bahagi ng teritoryo nito ang Sabah. Dahil pinaninindigan ng gobyerno natin na atin ang Sabah, hindi nagtatayo ang Pilipinas ng embahada o konsulado sa pulong ito. Kaya para sa mga Pilipinong nakararanas ng problema sa Sabah, kailangan pa nilang dumulog sa Kuala Lumpur. Of course, hindi natin iiwan yung plane natin doon. However, meron tayong mga certain operations which are very legal, very respectful of the Malaysian government, where we try to help our Filipinos there by consular missions, health missions, or schools that we put up there, or learning centers to help our Filipinos. Para sa isang international law expert, hindi raw sapat ang mga ginagawa ng gobyerno para lubusang matugunan ang mga problema ng mga Pilipino sa Sabah, lalo na ng mga stateless na kabataan dito. Malaki talaga yung kakulangan nung ginagawa ng ating pamahalaan dito sa issue na to. No? Ngayon, kung seryoso sila na hindi nila i-give up yung claim na yon, no? Dapat kahit kaunti man lang, ay mayroon silang efforts, mayroong pondong inilalaan para siguraduhin na yung status ng ating mga kapatid doon ay hindi nanganganib, no? Dahil hindi pa rin nare-resolba ang agawan ng teritoryo ng Pilipinas at ng Malaysia, ang mga kabataang gaya ni Nico at Christine ang naiipit at hindi nabibigyan ng kanilang pangunahing pangangailangan gaya ng edukasyon at serbisyong medikal. Definitely, they are not being ignored. We have them in mind. That is why the Department of Foreign Affairs through the Philippine Embassy in Kuala Lumpur is fully engaged in making sure that their needs are met. Katulong ng Department of Foreign Affairs ang Department of Education para matugunan ang pangangailangan ng mga kabataan sa edukasyon sa Sabah. Sa tala ng DFA at DepEd, nasa 30,000 ang stateless children sa bansa. 2 teams na ang pumunta doon. Ang ginawa natin, nag-train tayo ng mga teachers. Itong mga batang ito ay Pilipino. Maski wala silang papel na dala-dala, ay Pilipino pa rin sila. Pero ang mas malaking tanong, paano masisigurong hindi mahuhuli at makukulong ang mga bata? They cannot go around. Why? Kahit minsan doon sa labas na pinaparkingan ng karita, may police din magdating. So when they see the car, the police car, they were scared. They will hide. We also engage the government of Malaysia constantly and ask them to, recognize the human rights of our Filipino kababayans here in this part of Malaysia. Human rights is a basic right. Education, healthcare is something that we should provide. Habang hindi pa nare-resolba ang issue sa claim ng Pilipinas sa Sabah, isang agarang tulong ang isinagawa namin katulong ang ilang Filipino volunteers na nakatira na sa Sabah. Ilang kababayan natin ang nagbigay ng mga bagong gamit sa eskwela at mga upuan para sa mga bata. Sa Gembirala, dapat buku, pensel, warna. Rasa sangat bahagia. Saya rasa itu buku dapat baikkan harapan saya dan juga harapan kami. Kung
Kung tutuusin, paunang Lunas pa lamang ang tulong na ito sa mas malalim na problemang kinakaharap ni Nico at Christine. Hiling nila dumating ang araw na gigising sila na hindi na nila kailangang magtago, na hindi na sila nangangambang mahuli at makulong, at araw na mabuhay lang silang ligtas at payapa bilang mga bata. Mula rito sa Sabah, ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.